Network Entertainment. Welcome Ayun, na hello. naman sa Good bagong evening. episode. Yes, ito ng yung The ating Red as usual, ito yung ating Friday episode. Tapos bukas meron ulit tayong guest. Guest episode. Oo. Abangan nyo nyo yun. Kung mahilig kayo sa ghost hunting. Oo, kasi kakaiba yun, may third eye yung guest natin bukas. Diba? Tama. Pakinggan nyo yung mga stories niya, mga personal encounters. Yes. Ayun, so, ano yun? Hindi, medyo na-spoil na nga yung iba eh. Nakita na nila na may naka-upload na eh. Oh, pero hindi pa nila alam kung Oo, sino. buti nga kamo yung yung parang pinaka-thumbnail niya na default. Hindi kita ko sino. Mm. Pero feeling ko kilala nila yon kung mahilig silang manood sa sa TikTok. Oo, Nakikita nila yun for sure. tama. So ngayon, paano ba? Meron ba tayong mga comments? Actually, meron tayong mga comments dito na babasahin. Sige. Real Go. quick. Ayun. Ito galing kay Dara. Dara Constantino to. Hello mga titos at Tito Jez. Ito yung sa last episode. Sa YouTube kasi ako nagko-comment at nag-iingay lalo sa live. Anyways, pa-shoutout naman po at pabati sa aking nag-iisang anak na si Doreen. Birthday niya daw sa October 5. Maraming salamat po mga tito. God bless po at more episodes to come. Tapos na ang Ghost Months. Wag niyo na po kami i-ghost. Dara ng Dubai, UAE. Ayan, si Dara. Oo, isa rin yan sa mga natin, talagang masugid na taga-subaybay. Nalilito pa ako dyan sa kanila ni Danica. Akala ko isang Danica. tao lang yan. Oo. Magkaiba pa lang tao yan. Si Dara at si Danica. Tapos ito pa, galing kay Rika Bass sa Spotify ito. Sabi niya, this episode talaga ay super nakakatawa na nakakatakot din. Lalo na yung part na hindi pwede i-cut to. Kasi may nasabi na So ayun, tumatawa na naman ako mag-isa dahil sa naririnig ko. Anong episode yan yung kasama si Jez? Oo. Ayan. Oo Tapos nga. ito naman kay I Am Sean. Ayun, I hope magtuloy-tuloy ang collab with other horror podcasters. More power sa podcast mga titos. Ayan, sana nga. Oo. Tapos ito, ako naman magbabasa naman ako sa YouTube. Sabi ni Calamares 7437. Sabi niya, mga tita pala to. Pinili ko to kasi gusto ko lang linawin na dun sa tatlong napanood nyo, isa lang yung tita dun. Hulaan nyo ko sino. Hulaan nyo na lang kung sino. Hindi kami lahat tita. Nagkaroon ako ng matawag dyan. Ano pa to, parang gusto kong magkaroon ng clarification. At saka based nga dito sa mga comments sa ating YouTube channel, gusto nilang magkaroon ng part 2 with Jezreel. Yun, sasabihin ko pa lang. Oo, madaming naghahanap ng part 2 with Jezreel. Meron kaming plano na sana mag-materialize na ayun, basta hindi ko man sasabihin kasi baka maudlot. Oo, tama. 'Di ba 'yun naman yung sabi nila na kapag ka may plano ka daw, dapat wala ka munang pagsabihan. Kasi malaki yung chances na hindi siya matutuloy. Nga pala, kung hindi pa kayo naka-follow sa Facebook, sa Instagram, The Red Door Podcast page, search nyo lang. Ayan. Kung nanonood ka sa YouTube, ito, yung pangalan ng page namin. Tapos kung nakikinig ka sa Spotify, yung page namin is The Red Door Podcast PH. Make sure na naka-follow kayo. Ayun. Tapos batiin ko rin pala to si Michigals 2969. Nagpapabati talaga ito. Tapos meron pang... May nag-request dito, Paps. Sabi niya, daming laruan sa likod mo, Tito Ian. Baka pwede next episode, isa-isahin mo mukha ng characters. Sige, pwede natin gawin. Next episode. Tapos siguro run through natin kung sino sila para Oo. Pagka magkaroon siguro tayo ng isang episode na parang movie related. Yes. Since mga movie characters yun. Tapos Si James meron din siya. Meron din yan. Meron ka ba dyan, na maaabot mo? Ito lang. Ito lang pinasa harapan ko yung Jason na Ayan, Friday the 13th na Jason Voorhees. Oo. Kasi 'di ba puro Jason lang muna ako. Isa yung rare yung pinakamahirap eh. Jason Gasa. Jason Gainsa.
Gainsa, Gasa. Ano yan, si Christian? Christian Gasa. Ayun, isa din yun. Lagi nagpapa-shoutout si Christian, si Chan. Oo, speaking. Ayun na nga. Ayun. So, mukhang nalagpasan na natin yung 5-minute mark. Oo, yes, let's go. Yan na, nagiging ano na natin to parang time stamp na kapag 5 minutes start na tayo sa mga kwento. Oo. So yun, last Friday episode, medyo nabitin tayo. Though ang haba talaga nung nakwento ko, yung Calamansi and Baso Chronicles. And sabi ko yung part 2, itutuloy ko sa episode na to. So yun na nga. Sakto, meron din talaga nag-request kasi parang na-miss daw nila yung kwento na yun. Ayun. So ito na nga, itutuloy na natin yung kwento. So yun, itutuloy ko na. Sa pinsan ko naman to. Kwento daw to nung pinsan niya. Si Kuya Randy. Isa siya doon sa mga nag-e-espalto ng kalsada. Nagpupunta sila, ano ko pangalan niya? Darren? Oo, Darren. Ay, hindi, Randy pala. Nagpupunta sila sa iba't ibang lugar sa bansa. Okay, hindi ako magbabanggit ng specific na lugar. Yung dalawang experience ko, na ikwento ko sa kanila. Yung iba, tinawanan lang ako. Pero siya, tsaka yung dalawa ko pang pinsan, ginagawa na rin yun tuwing mapapasabak sila ng kainan sa ibang lugar. Recap lang, yung ginagawa is yung iniikot yung baso ng clockwise and then counterclockwise. Tapos pag nag-crack, ibig sabihin may something doon sa inumin. Parang ganun. Tapos, nagpipiga ng kalamansi sa mga pagkain. So, ganun nga. Last night na nila doon sa may lugar na yon. Yung boss nila, binilinan sila pagkarating pa lang nila doon na laging magdala ng sarili nilang tubig. Huwag silang bibili ng kahit na ano sa may baryong yon. Hindi pinaliwanag nung boss nila kung bakit ganun. Ayun nga, last night na nila doon, may magandang babae daw galing doon sa baryo na pumunta doon sa tinutuluyan nilang bahay. Nasa katabing baryo pa. Parang nahalina raw silang lahat. Inimbitahan daw sila nung babae na pumunta sa bahay kasi nag-aaya ng inuman. Kasi pag may alak, may valak. Danan. Danan art. Ayun. Buti na lang, sabi nung pinsan ko, nung dumating yung babae, kakain pa lang sila. Hawak niya pa yung kalamansi. Nung magpunta sila doon sa baryo na ginagawa nila ng kalsada. Pagkarating doon, pinaupo agad sila sa may inuman. Parang nagtaka silang lahat kasi doon na sila natauhan. Buti yung isa, nakapag-text pa sa boss nila na nasa katabing bahay lang nung tinutuluyan nila. Yung boss nila, nag-reply. Sinabihan daw silang, mga kupal daw sila, ba't sila sumama? Nasad ako. Sino yung boss nila? Si ano? Bossing. Si Bossing, kupal ka ba? Yung pinsan ko, binudburan niya yung pulutan. Medyo madilim kaya hindi niya gaano unang maaninag kung eyeball daw. May kuko, may karne rin na may buhok-buhok pa. Sabi nung babae, kambing raw yun. Ilocano yung pinsan ko. Hindi siya maloloko. Alam niya yung amoy at texture ng karne ng kambing sa tingin pa lang. Hindi mo siya maloloko. Nakipag-away pa nga yun dati sa may kainan sa may Quiapo. Sabi nung tindera, kambing daw yung ginamit sa pinapaitan, kaya mahal yung presyo. Pero nakipag-away siya kasi karne naman ng baka. Marahan niya lang na ibinaba yung mangkok. Butil-butil yung pawis niya nun. Halos hindi siya makagalaw. Actually, lahat sila. Kasi na-realize na nila kung bakit pinagbabawalan sila ng boss nila nung umpisa pa lang na huwag bumili ng kahit na ano sa baryong yon. Pati kung bakit beast mode yung boss nila nung sinabi nila na nandun sila. Aswang ata yung mga taga roon. Pinipilit silang pakainin nung pulutan. Pero todo tanggi sila. Yung pinsan ko, naging vegetarian daw nun nang wala sa oras. Makapagpalusot lang. Buti na lang, dumating yung boss nila. Ayaw pa sana silang paalisin. Pero sabi ng boss nila, pinatatawag sila sa bahay ng mayor na kumakandidato ng lugar na yon. Hindi na raw nakapalag yung mga tao doon sa baryo. Pumunta talaga sila doon sa bahay ng mayor. Doon, tinawanan sila ng tinawanan ng mayor. Doon na rin sila
pinatulog. Nung kinuwento niya sa amin, lap trip kami sa kanya. Malaking tao kasi yung pinsan ko, maton kung maton. Siya yung tipong pag nakasalubong mo sa may kanto, iiwasan mo. Pero nung pagka-uwi niya sa amin, iyak siya ng iyak sa nanay niya. Todo pasalamat rin siya sa akin. Pero dahil doon, never na kami bumili ng lutong ulam. Ang mama ko na hindi naniniwala sa mga aswang, tuwing madaling araw na nabili ng karne. Yung may kita pa niya mismong pinapatas yung baboy. Ano pinapatas? Yung hinahati-hati? Pinapatas. Siguro, parang ano. Siguro. Oo, hinahati. Pinapatas. Pinaparte-parte. Parang Oo. ganun. Ito, nangyari lang sa aming magpipinsan last year. Kasal ni Kuya. So, pang ilan na to? Pang-apat na incident na ba to sa kwento na to? Pang-apat na. Nangyari lang sa aming magpipinsan last year. Kasal ni Kuya Wang, pinsan namin. Ang dami niyang kakilala. Siyempre, lalaki siya. Yung handaan sa may babae. Ganun kasi sa amin. 2 days bago yung kasal, nauna na kaming magpipinsan doon sa probinsya ng babae. Kasama si Kuya Wang. Kasama din namin yung kaibigan ni Kuya na hinihiraman niya ng truck para doon isakay yung mga gamit na kailangan. Kuya Wang, ano yun? First name niya o last name? Last name. Ang first name niyan si Malu. Si Malu. Ayun. Sa norte pa rin naman yung probinsya. Mula probinsya namin, 2 oras ang biyahe. Dagdag 1 oras papunta sa mismong barangay nung babae. Nagbibiruan pa kami. Kasi si Kuya Randy, parang 1 sakong kalamansi ata yung dala niya. Sa bag rin niya, puro kalamansi. Kalamansi man nga tawag na namin sa kanya. Parang Pops, na-imagine ko si alam mo, di ba yung itsura ni Rambo? Oo. Di ba ang daming bala na sa niya, sa Kalamansi. dibdib niya. Sa kanya naman, si Kuya Randy. Kalamansi naman ang dami. Parang mga maliliit na granada nakatali sa belt. Ayun. Nas na ba ako? Akala namin magagamit namin yung kalamansi noon. Hindi pala. Display lang. Mababait yung side ng babae. Bundat na bundat kami, fresh na fresh yung mga seafoods na hinain nila. Nag-e-emote kaming lahat noon sa may dagat nung paggabi na. Sa may dalampasigan kasi malapit yung bahay nila. Hindi naman kami binawalan na kung ano paman. Christian kasi sila. Kaya walang ganong pamahiin. Basta wag na lang raw kaming mag-swimming pag naglakihan na yung alon kasi delikado na. Maniyog din doon sa lugar na yon. Dahil na-miss naming maglaro, sabi ni Kuya Wang, maglaro kami ng taguan. Pero kasi yung iba sa amin takot. So by pair ang ganap. Yung laro kami. Dayaan pa kasi sila Kuya Wang tsaka Kuya Randy, maduduga talaga ever since. Nung napagod sa kakatakbo, nagkwentuhan na lang kami. Yung fiancé ni Kuya Wang, na si Malu, nagkwento na may isa siyang tita na nasa dulong part ng lugar nila nakatira. Gusto niya sana na umattend yun sa kasal nila, kaso hindi in-invite ng parents niya. May away kasi. Bata pa lang daw siya, hindi na nag-uusap yun tsaka yung parents niya. Kaya sabi ni Kuya Wang, kung gusto raw ba niya, puntahan namin. Sige naman si ate, kaya umuwi lang saglit tapos kumuha ng invitation. Saka kami lumarga pero hindi niya sinabi sa parents niya na kung saan kami pupunta. Maganda yung bahay, modern yung style. Halatang may pera yung may-ari. Perfect dream house na overlooking the sea. Yung sumalubong sa amin, katiwala. Sa may garden, andun yung tita ni ate. May edad na, pero yung halata mong walang gaanong stress sa buhay. Pinapasok kami sa loob pero nagpaiwan muna ako sa labas. Mag-iossi eh. Nagpaiwan din kasama kong si Kuya Randy saka yung isa kong pinsan. Siguro mga 30 minutes, naaliw kami doon sa koi pond sa may garden nung yung katiwala naghatid ng merienda sa garden. Nakaugalian na nga, tapos ginaya pa ako nung dalawa pagpihit ko ng mabilisan sa may baso, biglang nabasag. Sa loob ng ilang taon na paggawa ko noon,
yun yung unang beses na may mabasag na baso. Take note, hindi lang ako yung may nabasag na baso, pati yung kila Kuya Randy. Tinginan lang kami sabay takbo sa loob. Hinila namin yung mga pinsan namin. Sakay agad sa truck. Minumura na kami ni Kuya Wang kasi ano daw yung trip namin. Hindi namin siya pinapansin ni Kuya Randy na nagdadrive. Di pa kami nakakalayo, nagsimula na silang mangisay sa kamagsuka. Imbis na sa bahay nila ate, dumiretso kami sa bayan, sa may ospital. Nakakainis kasi pumunta si ate doon para maayos na yung sigalot ng pamilya nila pero ganun pa yung ginawa. Kaya pala nagkaroon ng away, di ba nasabi kong Christian yung family ni ate? Nalaman nilang yung kapatid ng nanay ni ate, yung tita niya, nung nagtatrabaho sa may Thailand, natuto ng dark arts. Puta sa Hogwarts ba yun? Sa ano yan? Ano yan? Art of the Devil. Sa Thailand daw eh. Tapos natuto ng dark arts. Ayun, yung pangungulam. So, wait lang, nasaan ako? Ayun. Di pa kami nakakalayo. Ay, ano sa ba? Yung style ng pangungulam nila doon, iba dito sa atin. Una, pinagpa-practicean yung mga hayop. Tapos, sa tao na. Doon na siya sinaway ng pamilya niya. Doon na rin siya lumayo. Alam niyo yung chemical na gamit ng mga magsasaka para mapatay yung mga damo? Ganun yung nakita sa tiyan nila Kuya Wang. Sabi ng mga doktor doon sa ospital, hindi daw ba nila naamoy yung iniinom nila? Purong yung chemical na yon yung nakita sa isinuka nila. Pero kahit ako, hindi ko naamoy na hindi juice yon. Dahil doon, imbes na kila ate ganapin yung kasal, sa amin na tuloy. Nauron din yung date kasi halos 1 linggo silang na-confine. Kaya, mag-iingat tayo. Hindi porket aswang, Bisaya na agad. Visayas na agad. Noon, pwede pa. Pero sa panahon natin ngayon, kahit saan, pwede na sila. May sasabihin ka, Paps? Hindi, wala. Naalala ko lang yung ano. Wala yung tungkol sa sinabi ko para bukas. Di ba? Kumbaga, sa mga Pokemon, nag-e-evolve na rin sila. Tayo ngang tao, nakaka-adapt tayo agad. Sila din, syempre. Hindi rin porke kamag-anak mo, kaibigan mo o kaya nakakaawa yung itsura, hindi ka na tra-traido rin. Yun lang. Yun yung kwento, part 2 nung Calamansi at Baso Chronicles. Bigla ako tuloy naisip, hindi kaya naging side effect na nung kakakalamansi niya, yung hindi na nila nalalasahan yung Di ba? Kakakalamansi. Di ba acid din naman yung kalamansi. Mataas tas maasim. Naging naging tolerant na sila sa sa panlasa ng ng yung lason. asim, no? Oo. Cyanide na yung iniinom tapos hindi wala lang to. Wala to. Normal to. Na. Anyways, na pag-uusapan nga yung kwento dyan sa Calamansi Chronicles. Naalala ko tuloy yung nakaraan na nag-trending na topic. Yung dun sa may Kopita na episode ng MMK. Di ba ginatas-gatasan ko yun. Hindi, before naman kasi na mabalitang may episode na siya ulit sa YouTube. Parang na-content ko na yun before tapos nag-trending din naman kasi nga naalala ko yun episode na yan before nung bata pa ako. Nakakatakot talaga siya, Paps. At saka kakaiba siya. Pero never kong nabalitaan na pinagbawal daw siya ng CBCP. Narinig ko na lang, nabasa ko na lang yan online. Sinasabi ng mga tao na maaring lost episode na nga daw yung Kopita na yan kasi pinagbawalan ng CBCP since bad image nga pagdating sa kaparian, di ba? Nung nakaraang linggo na-upload pa rin naman siya, pero nung pinanood ko, ang pinagtataka ko, walang music. Walang musical scoring. Walang tugtog. Sabi ko, ba't ganun? Anong reason? Sabi nung iba, baka daw makopyright yung tugtog sa YouTube. Ibig sabihin ba walang license yung ginamit dati? Way back? At nakaka-copyright at makaka-copyright ngayon? Pwedeng baka yun talaga yung pinaka-reason kung bakit nila binura, no? Oo, pwede, no? Tsaka baka tsaka may mga cuts din. May mga cuts. May cuts ba? Oo, parang pag pinanood mo siya ngayon, magtataka ka bigla sa transition na parang from dito tapos to ganun. Magtataka ka, ba't ganun? Talagang pero nung pinanood mo, Paps, nakakatakot pa rin ba siya para sa'yo?
ano lang, may isang eksena lang doon na ano na parang kinilabutan ako. Na ang ganda ng pagkakaano niya, ang ganda ng pagkaka-execute niya, lalo na siguro nung ano, lalo siguro kung nagawa 'yon ngayon. Ah. Kasi ang ganda Ano ng yun? ano, ang ganda ng eksena doon na parang yung, 'di ba, pinakain na siya ng laman loob ng tao. Tapos nagiging aswang na siya. Edi nainitan siya, 'di ba? Lumabas siya, pumunta siya sa ano, sa malayong part ng ano, ng gubat. Nainitan siya, tapos humiga siya. Humiga siya. Tapos maya-maya lumalapit na yung ano, lumalapit na yung mga kamag-anakan. Pero ang galing kasi yung paglapit nila, Paps, ano, hayop muna sila. Kumbaga, unang lumapit yung tatay, tapos habang naglalakad biglang nagiging aso. Tapos yung isa parang manok, tapos biglang naging si January Isaac. Doon ako kinilabutan sa isa, doon sa matanda kasi ano, yung parang ano, baboy damo muna na naglalakad. Tapos biglang nag-evolve, naging ano, yung matanda na ano, kuba-kuba rin. Ang ganda nung ano, kahit hindi perfect. Oo. Parang ganoon eh. Kahit hindi perfect yung transition, parang akala, mas maganda pa nga yung edit sa CapCut eh. Kasi way back 1998 eh. Siyempre wala pa naman special effects nun eh. Pero ang ano pa rin, ang galing pa rin ng pagkaka-execute ng eksena na ano. Pinakita na, ano na, no explanation needed, na sila yung aswang. Kasi nag-evolve sila, nagiging ano sila, hayop. Ay, tsaka medyo timely yan, no? Timely na nilabas nila ulit. Bakit? Kasi nauuso din yung ano eh, title niya Kupita, 'di ba? Ngayon nauuso din yung mga kupitan eh. Oo, no. Laganap eh. Government, nako, grabe yung mga kupitan doon. Siguro parang ilabas na natin. Sige na, ilabas na. Ito na ang natitira nating alas. Pero marami din naman nagsabi na ano na may iba pa naman nakakatakot na episode like yung Rosario ni Glyza de Castro. Pinanood ko naman na gets ko kung ba't siya nakakatakot way back since ano siya, parang ano siya, maraming ano doon, maraming reference sa mga exorcism na movies na ginamit na parang mapapatanong ka din, nangyari ba talaga yan? Pero siguro for the sake of ano lang, dahil nga ano siya, pinalabas, baka ginawan ng mga ano reference. May isang eksena doon na ano eh, pumasok yung mga kapatid niya sa kwarto, tapos ate, wala na doon sa kama. Sa Rosario? Oo, sa Rosario. Tapos pagpan nila nung camera, nandun na sa bubong. Ano yung ang Rosario? Sapi? Oo, exorcism. Sapi. O, diba? Diba sa mga movies ng exorcism na, ano yun? Sa The Exorcist ata yun. Yung nakadikit din sa may pinakatok-tok. Sabi ko, okay. Kaya marami rin palang natakot dito. Maganda rin yung pagkakagawa. Anyways, ito. Ang aking story ay may title na Huwag Titignan. Paano ko babasahin to? Pakinggan lang. Anyways, ito na. My name is Jake, not my real name. May nalaman ako sa pinsan ko na namatay noong August 2007. Her name is Mitch. Hindi niya rin tunay na pangalan. Sobrang hindi ko makakalimutan ito kahit kailan. Noong ipapanganak pa lang daw sila Mitch, yung isa niyang kambal ay hindi nakaligtas. My mom said na yung ulo daw na supposed to be may other pinsan na yupi daw. As in na parang hinampas ng tubo yung ulo para mayupi. Namatay yung kambal niya dahil sa loss of blood kasi may butas yung likuran ng ulo niya. Noong first birthday daw ni Mitch ay napapansin nila tito na may kakaibang nangyayari sa kanya. Kagaya ng magigising na lang sila tito ng around 2:40 to 3:30 a.m. Tapos makikita na lang nila sila Mitch na nakaupo at nakatitig sa kanila. Minsan pa nga ay nakangiti siya. Araw-araw yun nangyayari sa loob ng 2 taon. Nung third birthday niya naman ay walang umattend kahit isa sa mga inimbitahan ni tito kasi may nakikita daw sila na laging may nakasunod sa kanya. Napapansin din ito ng kapitbahay nila na sinusundan niya si Mitch magdamag. Pero ang daming tuldok, mga 3,047. Daming tuldok eh. Mga ilang araw pagkatapos nila mapansin yung sumusunod sa kanya, may isa silang kapitbahay na na-stroke. Bata pa lang ito, nasa 6 years old. At mga binabanggit niya lang pagkatapos niya ma-stroke ay ang mga salitang,
titig ta. Basta malapit doon yung sinabi ng bata. Until now, hindi pa rin nila alam yung ibig sabihin nung sinasabi nung batang na stroke. May tito said, napicturan daw ng isa nilang kapitbahay yung sumusunod kay Mitch. Doon din na stroke tito ko dahil sa picture na yon. My mom said na dinilit nila yung picture kasi sobrang disturbing daw. Nakita din ng mom ko yung picture. Binangungot mom ko ng ilang buwan at pinatherapy siya hanggang ngayon. At hanggang ngayon, pagpupunta kami sa sementeryo kung saan siya nakalibing, may nakikita kaming picture na nakataob pero ayaw namin buksan. Nakalagay sa likod ng picture, huwag tignan. Sinend ni Jake from Cavite. Galing ah. Maganda yung padulo parang cliffhanger ah. Kala ko may papakitang picture eh. Ay, yun din yung inaasahan ko na parang ito pala yung picture tapos makikita mo yung kinuha lang yun sa may Dear David. Di ba yun din yung kwento yung parang UP daw yung ulo ng bata di ba naalala mo sa Dear David na sobrang na-disappoint ako. Kasi ang ganda nung nun di ba ang ganda nung thread na yun tapos nung pinili ko lang. Ano bang nakapagpa-disappoint sa'yo doon? Ano ba? Yung last part, yung naging Oo, yung dulo na parang, ano na nangyari? Bakit ganun? Yung parang, May napanood din ako na ganyan, Paps. Nagulat din ako. Pero, siyempre, natanggap ko na lang since Japanese naman to. House of Sayuri. Alam mo bang pinanood ko sa sine yan? Nung sinisindak? Kamusta? Ang wild. Naging comedy. Yun nga, ganyan nga rin yung naramdaman ko yung dulo. Lalo na nung nagpa-tight na yung Oo, parang sabi ko, ano to? Anong nangyayari? Bakit ganun? Oo, di ba? Ang ganda ng premise di ba? Ganda na nung kalahati Oo, tapos biglang, ano to? Ba't naging comedy? Ba't naging ganun? Bigla na sila nag-aaral ng Tai Chi tapos nung lumabas na yung parang pinaka-entity, di ba? Oo. Nilabanan nila ng power of Tai Chi Kulit Pero kasi Japanese kasi di ba? Alam mo naman ng Japan mahilig talaga sa mga ganyan Sabi na lang ng director, panis. Japanese. Boom, panis. Anyways, ayun na. Kaya minsan nakakaano rin ako parang natatakot ako mag-risk. Yung parang, okay kaya to? Tapos biglang pag pinanood mo, pongek. Actually, last time, meron akong pinanood din na movie. Hindi ko alam, tawag doon, Stephen King na movie siya. Ay, adaptation ng libro ni Stephen King, The Long Walk. Tapos, The Long Walk. Marketed siya as horror film. Though, may pagka-horror aspects naman siya. Pero pag pinanood mo, parang more on thriller Tungkol siya sa mga 50 na bata na para siyang yung director kasi nito yung sa Hunger Games. So para siyang dystopian. Ganun parang mahilig sa mga dystopian. So medyo may pagka-dystopian siya kasi ang kwento yung government kukuha sila ng 50 na bata na parang i-enlist nila tapos kailangan nilang maglakad basta may daanan na maglalakad lang sila tapos kapag bumaba sa certain speed parang yung lakad nila kailangan ganun kabilis. Yung pag bumaba sila doon may warning tapos pag naka 3 warning papatayin sila. So ganun. So ang tagal siguro mga walang tigil yung lakad nila umabot ng mga ilang araw. So ayun medyo nagulat ako kasi sanay tayo sa gore Pero grabe yung mga scenes doon na kahit ako, sanay ako sa gore, nagulat ako, parang napaano ako Iba yung napangiwi ako, iba yung pag-build up ng mga scenes doon sa movie na yun. Kaya kung, hindi ko alam, parang showing na ata yun. Panoorin nyo kapag meron kayong time. Silipin ko nga yung The Long Walk. Akala ko hindi siya maganda kasi parang bomba yung rating sa sa US. Hindi ko lang alam kung baka dahil kasi may issue si Stephen King. Parang may issue kasi siya meron nga. Kaya pala naapektuhan din yung movie niya. Anyway, siguro wala namang kinalaman yun. Baka maganda rin nga naman talaga yung movie.
Kasi minsan ganun eh. Pag may issue yung ano, di ba? Parang nangyari sa ano. Oo, parang nangyari kay Ezra Miller, di ba? May issue siya tapos naglabas ng flash. Nabomba tuloy. Ayun. So ito, yung sunod na kwento ko galing pa rin to sa friendly Facebook page na Spookify. Ang title nito ay medyo Japanese. Sabi mo kanina, Japanese House of Sayuri. Oo, sakto. Ayan yan. Ito, Eiko-chan's Tomodachi no More. Uy. Grabe. Ano ba yung Tomodachi? Teka, sa search ko Tomodachi means friend. Friend pala, friend. So sige. Ano yan? Hindi, wala. Ang intindi ko kasi dyan sa Tomodachi, parang akala ko inom. Tomo. Oo, parang Tomodachi. Oo. Tomodachi. Alam ko lang yung Tamagotchi eh. Yan yung nagkaroon ka ba nun dati? Oo, nagkaroon ako dati nun. Ako hindi ako nagkaroon ng ganyan. Hiniram ko lang dun sa kaibigan ko tapos sa classmate ko tapos parang galit na siya kasi ayoko isauli. Nalibang ako eh. Tapos sinauli ko lang nung tinakot niya ako. Na? Sabi niya nagiging evil Tamagotchi daw yun. Tumitigas yung ulo tapos hindi daw sumusunod. Kala ko sabi niya, di ba Tomodachi, friend. Kapag di mo binalik yung Tamagotchi ko, Tomodachi no more. Ano na? Ano yun? Ano nga ba yung term doon ngayon? Oo, FO na tayo. So yun nga yung title nito, Eiko-chan's Tomodachi no more. So parang feeling ko hindi sila naging magkaibigan after. So ito, recently lang to nangyari. Thursday ng gabi nang tawagan ako ng pinsan ko, si Ate Noreen. Hello bunso, nasa bahay ka na ba? Oo ate, bakit? May oonigay sana ako sa'yo. Onigay ibig sabihin, ipapakiusap. Onigay? Wala. Onigay. Parang familiar Wala pa ako. Pero meron talaga ako mga mga words na familiar ako eh. Ano mga yan? Ano yung mga words na yan? Mga basta yung mga madalas natin marinig. Letter K? Katunog ng kimchi? Tapos yun, sabi niya, sure ate, ano yung papakiusap mo? Meron kasi kaming event sa Tokyo sa Sabado hanggang Linggo. May pasok ka ba ng Sabado? Sakto timing mo ate wala akong pasok ng Sabado. Natatawang sabi ko. Bakit? Anong event nyo? Sabi niya, merong auction at ako ang pinadala ng company. Kasama ko si Tommy, asawa niya. Iiwan ko na sana si Eiko na anak niya. Sobrang lamig kasi baka magkasakit pa to pag sinama namin. Kaya lang walang mag-aalaga. Pwede ka ba? Hanggang Linggo sana. Nag-iisip ako ng konti. Pahinga ko sana yun pero sige na nga, okay lang. O sige ate, okay lang. 1 lapad lang per hour, biro ko. Haha. Sabi naman niya, kahit 3 lapad pa. Sabi ko, sisingilin talaga kita. Kailan kayo aalis? Sa Sabado? Hindi, mahaba ang biyahe. Sabado ng umaga yung start ng event. Biyernes ng gabi kami aalis. Teka, saan mo gusto? Dito na lang kayo sa bahay o dyan? Nag-isip ulit ako. 2 beses na akong nag-babysit kay Eiko sa bahay namin. Pinahirapan ako lalo na sa gabi. Ayaw kasing matulog, umiiyak, namamahay siguro. Mahilig ako sa bata but I hate dealing with them when they're throwing tantrums. May paps. Hindi, naisip ko kasi mahirap talaga alagaan yan si Eiko kasi convict yan. Ano? Convict? Convict! Yan, Eiko. Diyan na lang sa inyo ate. Di ako pinatutulog niyan pag nandito sa amin. Natatawang sagot ko. Okay, sige. Salamat pinsan Hulog ka talaga ng langit. Love you. Huwag mo akong bulahin. 1 lapad nga per hour. Saka pakipuno na din ng pagkain yung ref mo. Haha, puno na. Ikaw na lang iniintay ko. Sunduin na lang kita bukas. Andyan ba si Jess na ate niya? 40 minutes drive din ang bahay ng pinsan ko mula sa bahay namin. Wag na ate, magdadrive na lang ako dyan. Oo, andito na siya. Anong oras
alis nyo bukas? Sabi naman niya, 8:00 ng gabi. Okay, sige. 7, punta na ako dyan. Salamat. Sweet namin, no? Malambing yung pinsan ko na yon. Close na close kami kaya di ko kayang tanggihan. Tsaka syempre may isang lapad eh. Gusto pa nga tatluhin eh. Pumayag. Oo. Isa pa, super cute ng pamangkin ko kaya gusto ko din na nagbe-babysit. 3 years old na si Eiko. Nagpupunta din ako minsan sa bahay ng pinsan ko kapag di ako busy. Kwentuhan, makikikain, pero hindi ako nakikitulog. Nakakahiya naman sa asawa niya. Malaki yung bahay nila. Hindi siya masyadong modern pero maganda. May second floor pero it's a typical Japanese house. Alam niyo yung parang bahay nila Nobita sa Doraemon? Yung connected yung mga kwarto, bubuksan lang yung sliding na pinto, then boom, kwarto na ulit. Ganun yung mga kwarto nila, pati sa amin. Pinaka-favorite kong parte ng bahay nila ay yung bathroom. Naikiligo ako doon. Ang laki ng bathtub eh. Bathtub. Pag mga Japanese, familiar talaga tayo dito eh, no? Lalo na yung top fan natin na si Vance. Kasi Nung kinukwento niya pangalan yung sliding door, alam ko na kagad kung ano yung tsura yan ng interior ng bahay. Alam ko yung mga bahay na ganyan, may mga sliding door. Oo. Matagal-tagal na din nung huli kong babysit kay Eiko. Biyernes ng 7 p.m., nag-drive na ako papunta kila Ate Noreen. Pagdating ko, nakabihis na sila. Ako na lang ata yung iniintay. May dala akong okashi. Okashi is sweets para kay Eiko. Natutuwa nung makita ako. Umiyak si Eiko nung umalis na sila ate. Inaliw ko tapos maya-maya, ayun, nakipaglaro na sa akin. Bandang 9:00, sinubukan ko na siyang patulugin. Inakyat ko siya sa kwarto sa taas. Mga 10:00 na ata siya nakatulog. Ang kulit kung ano-ano pa yung mga kinukwento. Yung classmate niya daw na si Sana-chan, yung Ichiban na maingay, nag-aaral na siya sa Yuchien. Yuchien is yung kindergarten. Nung tulog na siya, bumaba ako sa sala. Hindi pa kasi ako inaantok at nakikipag-usap pa ako sa girlfriend ko. Ayoko sa kwarto, baka magising si Eiko. Binuksan ko yung TV, then tinawagan ko yung girlfriend ko. Video call. Mag-uusap kami hanggang 1 a.m. Nagkukwento ako nang bigla kong i-interrupt ni Alex. Alex is yung girlfriend niya. Babe, yung alaga mo umiiyak ata. Tumahimik ako. Hininaan ko yung volume ng TV. Umiiyak nga. Binaba ko muna yung tablet and nagpaalam sa girlfriend ko. Tumakbo ako sa taas. Habang tumatakbo ako, rinig ko yung iyak. Pagbukas ko ng pinto, binuksan ko kagad yung ilaw. Wala na akong naririnig na iyak. Pagtingin ko sa kama, wala si Eiko. Kinabahan na ako. Nakita ko siya na nasa lapag. Putya, nahulog pala. Binuhat ko siya. Seryoso, sinabi? Oo, nakalagay, putya, nahulog pala. Binuhat ko siya at hiniga ulit sa kama, tapos nilagyan ko ng unan, yung magkabilang gilid niya para hindi na siya mahulog. Bumaba na ulit ako at nag-usap ulit kami ng girlfriend ko. After 10 minutes siguro, narinig na naman namin na umiiyak siya. Binaba ko ulit yung tablet at umakyat. Wala ulit siya sa kama. Nasa lapag na naman at tulog na tulog. Kinabahan na ako kasi pati 2 unan na nasa baba na din. Imposible na pati yung nahulog dahil lang sa kalikutan niya, di ba? Nung yumuko na ako para buhatin siya, may nagsalita ng asobitay. Asobitay. Ibig sabihin nun gusto ko maglaro. Ah? Langya sa sobrang gulat ko, muntik na ako sumubsob kay Eiko. Then someone chuckled. May tumawa. Boses ng bata. Tapos alam niyo yung tawa ng bata na sobrang cute na pati ikaw mapapatawa? Kaso lang hindi ako natuwa. Natakot at kinilabutan ako dahil alam kong kaming dalawa lang ni Eiko yung tao sa bahay na yon. Wala naman akong nakitang bata, thank God. Binuhat ko na siya at dinala ko na din sa baba. Hiniga ko sa lapag. Umakyat ulit ako para kunin yung blanket at unan. Nung nasa hagdan na ako,
Nagdalawang isip pa ako. Nakakatakot kasi. Pero nagmadali akong kinuha at bumaba na ulit. Bandang 2:00, nagpaalam na ako sa girlfriend ko na matutulog na. Katabi ko si Eiko. Kinabukasan, Sabado na yon, hindi na ako komportable sa bahay ni Ate Noreen. Tinawagan ko siya at sinabi ko na doon na lang kami ni Eiko sa bahay namin. Bandang 10:00 ng umaga, nag-drive na ako pauwi kasama si Eiko. Ang kulit, kwento ng kwento. Meron daw siyang Daisuke Tomodachi, favorite friend ang ibig sabihin nun. Tinanong ko kung sino si Oni-san daw, kuya ang ibig sabihin ng Oni-san. Di ko masyadong maintindihan kung sino yung Oni-san na yon. Pagdating namin sa bahay, naglaro lang siya, nanood ng TV. Nung bandang hapon, nagaya siyang lumabas. Gusto daw niya bumili ng laruan. Dinala ko siya sa Yakuen, which means 100 yen shop. So parang ito yung mga $1 store, no? Parang, parang yung ano rin dati dito sa atin, yung Japanese store na 88 lahat. 88. Oo. Nalala mo yun, di ba? Nakauwi kami bandang 7:00 na. Naglaro pa kasi siya sa game center at kumain kami tapos pinatulog ko na ng maaga. Sa kwarto ko, tabi kami. Kinabukasan, maagang nagising si Bulilit. Kinukulit na din ako na bumangon na. Onakagasuita daw. Gutom. Grabe, natututo tayo dito ng basic Japanese. Kaya nga eh. Di gumising na ako. Nasa sala si Eiko, naglalaro habang ako ay nagluluto ng tsahan. Nagutom ako ha. Tsahan rice to no? Ano yan? Yan ang, hindi rin ako familiar dyan. Parang fried rice siya na Japanese. Okay. Kinabukasan, maagang nagising si Bulilit. Ay, ito na pala. Maya-maya, nadidinig ko, tumatawa si Eiko. Hindi naman bukas yung TV, kaya nagtaka ako kung ano yung pinagtatawanan. Sumigaw ako at tinanong ko siya, Eiko-chan, naniga omoshiroi. Nanigaske. Eiko-chan, hi! Nanigaske? Ayan, sabi niya, Eiko-chan, naniga omoshiroi. Anong nakakatawa? Hindi siya sumagot. So tumawag ako ulit sa kanya, Eiko-chan. Wala pa din. Pinuntahan ko siya sa sala. Nagulat ako at nakita ko siyang nakaupo sa sahig tapos may hawak na maliit na kutsilyo. May tinitignan siya tapos tumatawa. Kinuha ko agad yung kutsilyo. Hindi ganito si Eiko dati nung huli kong babysit sa kanya. Umupo ako sa harap niya. Sa likod ko may maliit na cabinet tapos sa taas noon may nakapatong na parang picture frame pero orasan yon. Tinanong ko kung saan niya nakuha yung kutsilyo na yon. May tinuro ba naman sa likod ko? Pagharap ko sa likod ko, biglang saktong pahulog yung orasan tapos tumama sa mukha ko. Medyo mabigat pa naman kaya ang sakit. Tapos tawa ng tawa si Eiko. Omoshiro kunain dayo. Sabi ko, hindi nakakatawa yon. Eiko janai Oni-san yarita. Sabi niya, hindi ako. Si kuya ang may gawa. Nagulat ako. Shit, sunod-sunod na hapon to Yari ka. Mapapalaban ko. Darega Oni-san. Sinong kuya? Tinuro ulit yung nasa likod ko. Sana yun? Nawala ako Hindi na ako lumingon. Inay Eiko-chan, Oni-san janai yone. Ang haba nito Ano hito wa Eiko-chan no tomodachi janai. Basta, babasahin ko na lang yung yung translation. Walang tao Eiko-chan, hindi mo kuya yon. Hindi mo siya kaibigan kasi hindi siya kilala ng mama mo. Mama mo. Ako din, hindi ko siya kilala. Huwag mo nang kakausapin, ha? Sabi niya, Tomodachi Dayo, kaibigan ko. Sabi niya, alam ko to. Sabi niya, Yamete. Yan. Stop. Stop. Yan lang, yan. Sa lahat ng, sa mahigit 50 mong Japanese phrases na sinabi, yan lang yung alam ko. Ako din. Yamete. Ayun, sige. Tumayo na ako. Jaoy de taberu. Halika na, kakain na. Di naman sa nagrereklamo,
Habang kumakain si Eiko, tinawagan ko si Ate Noreen pero hindi siya sumagot. Busy siya siguro. After namin Ay, sorry. Buti hindi sumagot. Kasi Bakit? kung sumagot yun, sumagot, Japanese na naman. Japanese na naman yung usapan nila. Pagod na pagod. Ayun. After namin kumain, hindi ko na iniwan si Eiko. Kinausap ko ng kinausap. Bandang 2:00, inaya kong matulog. Inaantok din kasi ako. Ayokong iwan mag-isa. Nahiga na kami sa kama ko. Nasa kanang side ko si Eiko. Nauna siyang nakatulog. Maya-maya, nakatulog na rin ako. Nagising ako kasi yumuyog-yog yung kama. Tapos may tumatawa. Pero di ko binuksan yung mga mata ko. Antok na antok talaga ako kasi puyat nung mga nakakaraang araw. Sabi ko, Eiko, dami. Stop. Hindi pa din tumigil. Eiko, yameteyo, tita Raven na teruyo. Eiko, stop. Natutulog ako. Ayaw tumigil. Pagdilat ko ng mga mata ko, nasa tabi ko si Eiko, natutulog. Sa left side ko pala yung malikot na yumuyog-yog. Ayokong humarap. Natatakot talaga ako. Sa totoo lang, sobrang duwag ako. Imaginein mo nasa ganun kang sitwasyon. Nakahiga ka sa kwarto na mag-isa. Alam mong mag-isa ka lang pero ramdam mong may ibang nilalang pa sa likod mo or sa tabi mo or sa loob ng cabinet mo or sa ilalim ng kama mo. Anong gagawin mo? Nakakatakot, diba? Parang ganun. Hindi pa rin ako lumilingon pero hindi pa rin tumitigil. Hanggang sa may nagsasalita na ng asobitay, asobitay, asobitay. Parang yung kanina, gusto kong maglaro. Puro ganyan yung sinasabi. Nilungon ko na sa kabilang side. Nakatingin siya sa akin. Isang batang lalaki na tumatalon sa kama. Asobitay. Asobitay. Ang putla ng mukha niya. Naka-short na blue, tas nakaputing t-shirt. Kala ko yung nakahubad na parang sa The Grudge. Yun nga din yung una ko naisip nung sinabi mo batang lalaki. Oo. Napahiyaw ako. Nagtalukbong ako ng kumot, tas humiyaw ako. Asobit ako na hiyame nasay. Ayoko maglaro, tumigil ka na. Tumigil, tumahimik. Nung hapon, sinundo na si Eiko. I asked Ate Noreen about Eiko. Minsan nga daw nagsasalitang mag-isa. Pero normal naman daw yon sa bata pag naglalaro. I told her everything. Gulat siya at natatakot na umuwi. Sabi ko na lang, sawayin niya si Eiko kapag mag-isa at nagsasalita. Sinabi ko din na dalhin sa amin lagi si Eiko pag nasa bahay na ako. Kaya nitong nakaraang mga araw, busy ako, laging nasa bahay si Eiko. Naaalala ko kasi si Mikoto. Ayokong mangyari kay Eiko yung nangyari sa kanya. Sino si Mikoto? Sa ngayon, hindi na Yung nagsasalita si Yung lagi Mikoto. nagkakamot. Yung lagi nagkakamot. Oo, kasi Mikoto nga pala, no? Sa ngayon, hindi na nagsasalita si Eiko mag-isa. Wala na daw si Oni-san. Yun ang una at huli kong kita sa batang lalaki na yon. Pero simula noon, hanggang ngayon, may naririnig na ako na laging tumatakbo sa loob ng bahay. Kahit na mag-isa lang ako. So naiwan sa bahay niya yung yung bata. So doon lang natatapos yung kwento na Eiko-chan Tomodachi no more. Ayun. Ibig sabihin parang Eiko, wala na. Tigil na yung na yan, yung friend na yan. Anyways, ayan, sa mga nagsisend ng gift ngayong premiere natin, ang masasabi ko sa inyo ay, arigato gumastos kayo. Nga pala, kung gusto nyong mag-share ng mga kwento nyo, you can send your stories through email. Isend nyo lang sa kwentongrdp@gmail.com. Ayan, nagpa-flash sa baba kung nasa YouTube kayo. And kung sa Spotify, Kwentong RDP, KUWENTONGRDP@gmail.com. gmail.com, yes. And pakiusap lang na kung may ibang lingwahe, i-translate nyo na. Opo, Kasi tama. Baka mamaya ang intro, Hi Tito, listener here from France. So itong kwento ko ay, patay tayo dyan. Madimesua. Pasi partout. Bonjour. At ang sinabi niya sa kanila, Maremasua, bonjour. Isibol ko por sale.
Sobrang titong-tito nung ano no? Isibuko Porsale, no? Oo. Anyways, speaking of mag-send ng story sa ating email, yung sunod na ibabahagi ko sa inyo ay sinend din sa ating email address. Ang nag-send dito ay kilala natin, Paps. Oh. Ito na yung Ito ba yung hinahanap natin last time? Oo. Sabi natin na Carlo, magpakita ka na ulit, di na kami galit. Kasi nung naging inactive pansamantala yung Red Door Podcast, naging inactive din siya. Oo. Tapos ngayon na nagbabalik na ulit si Carlo Arellano. Kaya yan, maraming salamat sa Carlo. pag-send ng Magbalik si Carlo? Carlo Dili. Ayop. Ito, anyways, parang may pagka-urban legend itong kwento niya. Nice. May time slip vortex daw doon sa dating basement CR ng SM North. Uy, Yes. bitaw siya ng mall talaga Nagbitaw talaga siya ng mall. Since urban legend lang naman ito and Okay. alam naman natin na ang mga urban legend ay mga kwento lang na hanggang ngayon ay wala pa ring proof, wala pa ring solid proof. This story was told to me by an alumnus of PSI. PSI? Anong school yun? Anong pangalan? PSI. P-I-S-A-Y. Hindi ko alam kung PSI ba to o Pasay lang to na ano. Ay hindi, PSI main meron Pasay na. niya. PSI main meron. Philippine Science High School main ka. Ito ba yun? Baka yan. Siguro yun yung tawag. Parang pag UST, uste. Oo. Diba? Tapos ito siguro yung school ang tawag, parang yun yung salitang balbal. PSI. Yung parang slang. Anyways, ito na nga. Nag-send daw ay isang alumnus ng PSI. He told me that way back in the early 90s, he was using the bathroom at that mall. And when he flushed, the lights flickered. And when the lights came back on, he was in an open rice field with a narrow road. Kanina, nahirapan ka mag-Japanese. Ngayon, binibigyan ako ng pagsubok na ito. English naman. English naman yung sinend. Parehas tayong sinusubukan. kanina, natawa ako eh. Kanina, di ba, parang nag-struggle ka na kaka-Japanese eh. Ako naman, pinag-i-struggle ako nito sa English. Oo, pinag-i-English naman ako. He was confused and then an old-fashioned truck passed by. He said it was loaded with sacks of rice. He flagged down the truck. Pinara. And thankfully, the driver stopped and told him he was near Cloverleaf. He was familiar with that area and he was walking towards that direction. Everything looked different. There were only a few houses and it was just open fields. Meron pa daw kalabaw. Nagalog na lang eh. Nagalog ko na lang bigla eh. Based dito sa kwento niya, meron pa daw kalabaw doon sa daanan. Tapos may narinig na naman siyang tunog ng CR na nagfa-flash. Tapos maya-maya after nun, na pansin niya na nasa CR na daw siya ulit. But this time, it was nighttime and the bathroom was closed. So, ibig sabihin, parang naipit nga siya. Ang nangyari, nag-CR siya, umaga, tapos, nag-flicker yung lights, tapos biglang nag-iba yung paligid, napunta siya sa isang palayan, may kalabaw pa, tapos maya-maya nakarinig ulit siya ng flash. Tapos, ayun na, ang nakita niya na, nakabalik ulit siya sa CR, pero gabi na. According to him, na trauma raw siya kasi close yung lights and he was brought to a police precinct on the suspicion of theft. He yelled and knocked on the door before a mall security guard came to rescue him. It was the bathroom that was beside a car parts store. SM North has been renovated so many times. I don't know where that CR is or if it's still a comfort room. Anyways, oo nga naman. Nakakatakot nga naman yun na isa yan sa mga na parang pangarap ng iba na ma-experience, yung masaraduan daw sa mall. Di ba? Ako dati. Nasaraduan ka na sa mall? Hindi, Mag-isa dati ka lang? nung bata ako, ini-imagine ko, paano kaya kung kasi di ba sa mga department store,
Meron doon yung mga mga kutsyon, yung mga foam. Oo. Minsan, lumulusot-lusot ako doon. Sabi ko, parang ang saya dito Tulog muna ako dito. Tapos, paano kaya kung dito Masaraduhan. muna ako, tapos nasaraduhan ako ng mall. Eh di pupunta ako sa mga laruan. Tapos, Laro-laro ka, nabubukasan mo, ano. Parang dream come true. Paano, Paps, pag kunwari, nasaraduhan ka, tapos maya-maya habang naglalakad ka, bigla ka na lang may nakikita mga tumatalon. tumatalon. Tumatalon malapit sa fountain. Diba? Dark. Don't go there. Gabing-gabi lang. Hindi, ano lang ba? Parang kwentong kamabalagan lang, di ba? Na parang bigla mo nakikita mo yung Fever dream, no? nakikita mo yung reenactment nung nangyayari. Tapos naka-time loop na parang Umuulit. paglagapak, may na naman, muulit-ulit. Creepy nun. Sabi ni Fowler, pag ako lagapak. Pero Paps, yung kwento mo, may nangyari yan sa sa ka-work ko dati sa SM. Na bata siya nung nangyari yun. Hindi. Nagtatrabaho na, kagaya ko. Di ba, nagtrabaho ko before sa SM, sa furniture kami. Tapos masama pakiramdam niya, Paps. Masama pakiramdam niya, pumunta siya sa likod ng mga mattress, yung mga twin size, natulog siya saglit, midlip. Tapos dahil nga masama yung pakiramdam, yung tulog, natuloy-tuloy, Paps. Tapos nag-pep talk na, late na siya nagising. Tapos wala ring nakaalala na meron siyang pinagpaalamanan na parang, pag ginanap ako, sabihin mo nakalimutan din. Parang Tapos yung ayun. usapan natin dati na yung perfect yung tulog. Oo, yun nga. Tapos nakalimutan. Tapos ayun, pagka nung tinanong namin siya, ano yung nakita mo rito? Madilim na daw talaga, tapos sarado na. Tapos may akala niya, minumulto siya. Kasi sa malayo, may nakikita siyang ilaw. Yung pala yung nagro-roving na guard. Kasi kahit pala sarado na yung mall, akala natin, di ba, pag sarado na yung mall, sa labas na lang yung mga guard. Oo, sarado na, sa labas nila yung mga guard, tapos wala na sa loob. May nagro-roving pa pala yan. Yun ang Grabe, parang nakakatakot. pala yung trabaho nila. Oo, kasi magro-roving pa Imagine mo, ang laki ng mall, tapos nagro-roving ka. Shoot, parang nanghirap nun Ang hirap na. Tapos wala kang ibang nakikita, mga roll-up lang na nakababa. Oo. Tapos may nakakatakot doon, nakakita ka ng isang manikin ng store nasa labas. Oo. Ba't nasa labas to? Di ba may ganong laro? Yung mga parang mga manikin na nakatayo. Tapos pag hindi mo titingnan, lumalapit. Oo, yung palapit na ba? Palit na. Anyways, may isa pa siyang story na sinend. Isa rin itong mall. Bumabawi si si Carla Lili. Carlo Lili. Nagbalik Hi mga titos, not mine but a story I won't forget. May friend ako na nag-JS prom sa Star Mall, Alabang. Patay tayo. Star Mall, Alabang na naman. Star Mall, Alabang pa talaga. Medyo bago pa yung garden resort sa taas. Medyo napaaga daw yung dating ng father niya para sumundo sa kanya. Wala pa mga tao at ibang guardians para sumundo sa mga nag-JS prom. Kaya nag-antay muna siya sa loob ng kotse. Maya-maya, may nakita siyang isang grupo ng tao na nakabarong at formal wear na papunta sa entrance ng theme park sa loob ng mall. Bumaba agad yung father niya para sundan ang mga ito dahil akala niya guardians din ang mga yon na susundo din sa mga anak nila. Nagulat lang siya nung sinita siya ng guard na, "Sir, bawal po dyan, sarado na po ang mall." Then, narealize ng father niya, "O nga medyo madilim na at sarado yung entrance ng mall." So, nag-explain siya sa guard na sinundan ko lang naman yung mga tao na akala ko ay parents din. Sabi ng guard sa kanya, "Sir, hindi po tao ang mga yon." Tapos, nakipagkwentuhan na lang yung guard sa father niya ng iba pang kababalaghan doon sa mall na yon for an hour hanggang sa nagdatingan na din yung ibang guardians. Dumating yung mga guardians, Paps, may mga pakpak Kala ko may mga dalang baril Guardians of the Galaxy. Kakaibang mga guardians pala yung dumating. Anyways, hindi naman, kung sakali itong story na to, hindi naman katakataka dahil, di ba, alam nga natin na ang Star Mall Alabang, ang ilalim ng sementeryo talaga. Legit ba yan? Oh, legit talaga. As in sementeryo talaga ang ilalim ng Star Mall Alabang. Marami ring nagsasabi. Tapos ang naging parang pinaka-case nito, kasi syempre, di ba, i-announce naman yan paglipatan.
Ah, Diba? Lipat, magkakaroon po ng renovation. Kung sino po merong ano dito, ganyan, asikasuhin, ganyan, para mailipat sa bagong itatayong sementeryo. May mga, yung mga unclaimed daw, yung mga unclaimed, yung mga hindi na naasikaso. Andun pa rin? Andun pa rin sa ilalim. Tinabunan na lang din ng ano, semento, tapos saka tinayuan ng mall. Asa na ba ang Star Mall Alabang ngayon? Wala na. wala na ba? Nasunog. Tapos iba na nakatayo sa Star Mall Alabang ngayon. Ano na siya ngayon? Ano na ata siya ngayon eh. Malapit ba yun sa... At ano na siya, transport terminal na siya ngayon, Paps. Parang PTX. Tama ba? PITX. So, parang PITX. terminal. Na siya. So, ano Pero na dito, grabe. mga Ghost Rider na yung mga ma-experience nila dito. Mga bungo na may apoy. Oo. Literal na Ghost Rider. Kasi Pero yung Star Mall Alabang na yan, andyan yung isa sa pinaka sikat na urban legend. Oo. Diba? Yung sinihan. Yung sa sinihan naman. Wala yan. Nagsini sila, tapos nagtataka sila na parang ba't ang daming tao na nagtatawanan? Kasi last full show, diba? Last full show. Kahit hindi naman daw nakakatawa yung palabas. Ang dami, puno daw yung sinihan eh. Parang nung mga time na to, Paps, ito yung time na yung hindi single screening. Yung tuloy-tuloy. Yung pwede ka magstay. Matulog. Pwedeng half-half. Tapos yung mga, di ba pag MMFF nga, pag mga enteng kabisote nga, yung mga bata nasa harapan lang. Di ba? Walang mga upuan, tapos may mga tayuan. Yun, jump pack daw eh. Tapos nung lumabas sila, inaantay nila maglabasan daw yung mga tao. Wala, kakaunti lang daw yung tao. So, ibig sabihin, hindi lahat nung nakasama nila sa sinihan is mga tao. Mga tao. Grabe, no? Grabe. Pero, wait lang napag-usapan natin kanina na pangarap natin nung bata tayo na makulong sa mall or maiwan. Meron din kaya mga multo na ang pangarap nila? Ayun, maipit sila sa loob ng mall. Parang yung mga multo sa Star Mall Alabang, di ba? Ayun, kaya nga multo eh. Ayun, Star Multo. Kasi biruin mo, di ba, libre sine, di ba? Parang pagkagano'n, libre sine. Sa bagay, no? Talo mo pa yung mga senior citizen tsaka PWD, libre lahat ng sini kahit bago. Natawa tuloy, speaking niyan, natawa tuloy ako sa isang post. Hindi ko na lang babanggitin kung saang lugar. The Conjuring Last Rites, free for all senior citizens. Ano yun? Para sa senior citizen, ano yun? Parang sugal sa kanila. Tapos may nakakatawa nga nag-comment, sabi depopulation daw. Oo nga naman kasi, manlilibre, senior citizen, tapos pagtingin sa title, The Conjuring Last Rites. Depopulation. Tapos, may nag-comment pa, Last Rites X. Last Watch. The Last Watch. Grabe. Lolo, yung mga tao nagko-comment no? Anyways, ayun na nga. Mukhang naabot na natin yung pangalawang mark natin. Oo. Ayan. So, naka-1 oras na tayo, guys. Maraming salamat sa mga nagsistay pa rin ngayon. And sana nagustuhan nyo yung mga kwento na na-share namin this episode. And kita-kita ulit tayo bukas kasi meron tayong guest na sasama sa atin. Yes, abangan nyo bukas. Siya? Mahilig siya manood ng mga reaction videos. Hindi. Gumagawa siya ng reaction videos. Ayaw nga pala. Mahilig manood ng mga reaction videos. Ano yan? Nag-react ka sa Nag-react ka sa reaction video? Titignan mo Inception. Late yung sigaw niya. Hindi ko gusto yung sigaw niya. Late yung gulat. Halatang nanonood ng reaction videos. So yun nga. Nagre-react siya sa mga ghost hunting videos. Oo, horror videos. Malalaman nyo bukas yung kwento kung bakit nagre-react na lang siya. Ay basta, para hindi kayo ma-spoil, abangan nyo bukas yung episode. Bale, maganda rin yung kwentuhan natin nun Maganda rin yung pero sa episode na yon kasi kami medyo may pagkaano kami, tawag doon, skeptic
So yan. Kung skeptic ka, may mga questions ka na gustong or pwedeng itanong tungkol sa episode na yun, i-comment nyo dun sa episode kasi magandang discussion yun sa mga susunod na episodes natin. Ayun. So, ayun, kita-kits ulit tayo. May sasabihin ka pa ba, Tita Jamesu? Wala na so far. Abangan lang nila yung bukas na episode. Tapos ayun Ayun. nga, huwag kalimutan na mag-like, mag-comment, i-share nyo itong ating episode. Excuse me, nadigay pa ako. Ayan, so kung first time mong makinig sa The Red Door Podcast, make sure na naka-follow ka or naka-subscribe ka kung nasa YouTube ka. Follow kapag nasa Spotify. Share nyo muna rin sa mga friends mo na mahilig sa mga horror stories at sa mga kung ano-ano pa. And kung meron kayong mga suggestions, kung meron kayong mga gustong i-guest, tas kilala nyo, message nyo. Tapos sabihin nyo na naghahanap kami ng mga guests na pwede naming makasama na magkwento sa episodes namin. Oo, tama, yun. Kasi malaking tulong sa amin yun kapag gano'n. Kasi parang pag nakikita nila, isipin nila, ay, lagi may nagre-request nito. Sige nga, parang... Oo. Tama. So ayun, almost 1 hour, lagpas 1 hour na tayo. Maraming salamat sa mga nanood, guys. Make sure na naka-follow kayo sa The Red Door Podcast PH sa Facebook tsaka sa Instagram. Ako personally, follow nyo ako sa social media page ko, Facebook, Instagram, and TikTok, Tito Ian Lee. Ikaw, James? Ayun, sali din kayo sa aming community. Makikita nyo yung link dyan sa may description sa ibaba. Scroll down lang kayo, makita nyo yung link. Pag pindot nyo, masasali na kayo sa community. Tapos kapag nasa community na kayo, pwede ring kayong sumali sa aming group chat. Ayan, nag-uusap kami doon, nagyayayaan mag-ML. And i-follow nyo rin ako sa aking mga socials, Tito James Zoo, sa lahat-lahat na yan. So, ayun. Na nga. Nga pala, usapang ML pa, no? Nag-ML kami, meron kami squad, The Red Door Podcast. Oo, legit. Kaya kung sakali man na nakita nyo yung TRDPH at na trash talk kayo, hindi kami yun, ha? Ano yun? Kung na-trash talk kayo ng TRDP, isa lang yun. Si Tuti yun. O kaya ano lang yun, pinapilot lang namin yun. Hindi kami masamang tao. Ayun, wag na natin pabahin to. Maraming salamat sa mga nanood. Again, my name is Tito Ian. And ako naman si Tito James Zoo at ito ang The Red Door Podcast PH. Bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.